Church grounds, even its lawns and greens, are sacred grounds. The same thing for those of KOJC. Even church members cannot just do anything they want. Yes, Byron. Alam ko, ako sigurado ako, marami nang nagmamatsyag. Hindi ko na lang din maano yung iba. Marami nagmamatsyag po ng mga uniform personnel sa mangyayari. Kaya po mag-ingat po tayo kasi the world is watching. Not just itong mga politiko na ito, pati po mga sundalo. The way we respond to them, it would speak the message. Importante po yun. Kasi yung message po dapat maunawaan natin, we are not winning just the DDS. We are winning the entire country. We have to understand na kailangan alam ng buong tao na eto si Marbilo, inaabuso na ang batas. Ilalapastangan ng batas. Kami, sumusunod pa rin. Yung message na yon, tatatak po yun sa mga sundalo. Maniwala ho kayo sa hindi. Tatatak sa kanila kasi they have high respect pagdating sa konstitusyon natin. At dyan ho sila bumabaligtad Dyan ho sila, pag nakita nila yun, mas maano pa yun, mas matigas pa ho yun kaysa sa pagmumura. Naintindihan natin? Kasi I understand, minsan talagang yung emosyon natin, galit tayo, ganito tayo, pero tatagos lang yan sa atin, sa mga kasamahan natin. Pero yung tumatagos doon sa labas, especially mga sundalo, yung nakikita nila na itong mga taga kay OJC, matuwid pa rin, sumusunod pa rin. Hindi sila lumalaban at sumusuway. Alam nyo, doon sila matatouch At maiinis lalo sila doon sa lumalapastangan sa batas. Kitang-kita nila yan. Hindi hubulag ang mga sundalo natin. Kitang-kita po nila yan. Hindi mo nang tingnan ang sitwasyon. Mukhang hindi pinapapasok yung mga pagkain padala ni Davao Mayor Baste Duterte sa loob ng KOJC compound. Pang milagro lang amahan. Story ni sir. Sino ka rin ako? Kamu na nag-distract sir. Wait lang. Wait lang. Ayun po. Nakiusap na. Yan, Walang gihapon. Pinakikiusapan yan Sir Jay at partner Byron. Ayaw talaga pagkain na yan humanitarian consideration ang hinihingi kasi syempre ang mga manggagawa sa loob ng KOJC ay unrest, gutom at nagpapadala ng suporta ang Davao City government. Nanonood pala mo sir. Yes. Alam nyo, ito papaalala ko lang sa inyo, ang war na ipapanalo yan ng mga maliliit na battle para sa pangkalahatan. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa yan, that's a battle. Yung nangyayari na yan. Battle yan, sino ang may papanalo dyan? Maaring sa tingin natin, talo tayo dyan, hindi na ipasok yung pagkain. Pero sa mamamayang Pilipino, sa mga sundalo, sa mga tunay na nagmamahal sa bayan, nakikita nila yan ngayon. Nakikita nila na ganito kawalang ya ang mga tao ni Torre. Yung pagkain, hindi pinapapasok. Yung humanitarian na pagtulong, hindi pinapapasok. That's battle. Yung small battle na yan, is winning the heart of other people. Napaka-importante po nun. Dahil doon, unti-unti, na nare-realize nila, ganito pala talaga kademonyo ito si Torre. Pagkain yan Yan nga ho yung yan yung, maliliit man na battle yan, we are winning the hearts of people Lalo na yung mga nasa, hindi ganyan Hindi ganyan ang tamang approach.
Correct. Putlan na putlan. Correct. Hanggang ngayon, no? Anong oras na? Mag-aalas 12 na ng gabi, hindi pa rin pinapapasok. Ang mga nandyan, mga volunteer ni mula sa Office of the Mayor, ano, nagati ng pagkain. Tsaka meron ding abogado, representative, Sir Jay. Relax naman ang suot. Hindi na makatao na inyo sa isa. Wala pa dyan na hato ng pagkakas. Dapat niyo katuloy bilang karnabe ng Reynas na katawad sa pagkatao. Yun pala. Yan. Nagkomento si Boss Dada, pagkain pala niya yung pinadeliver na yan. Nangangayayat na daw siya, puro noodles lang kinakain. Wawa naman si boss. Mawawala, kakaroon ng muscle loss yun, partner Byron. Oo nga, pero buti naman. Ang medyo lumitlit, nakakatakot na itsura niya pagka nilalapitan niya yung mga pulis doon eh. Yung mga pulis doon, pagka nilalapitan niya yung video niya, parang kumakabig ng tingin eh. Parang nawawala sa tingin sa kanya. Nakakabahan yung mga lespo eh. Ang liliit pa naman ng mga lespo. Malaking bagay din yung presence nila kagabi, no, nung magpasabog ng tear gas, nung sumigaw na si Dada na yung parang sinabihan niya yung mga pulis na ano ba, sandali lang, para pareho tayong Pilipino. Bakit nyo ginaganyan? Bakit tayo naggaganyanan? Uminahon tayo. Yun ang towering siya sa laki niya. Kaya medyo yung CDM kagabi, medyo napa-atras din, no? Iba rin yung nagagawa nung nung itsura ni Dada eh. Hindi, ako talaga nakaka-proud yung mga yan eh. Hindi porket kasama ko, pero kasi kilala ko yung mga yan eh. Alam mo yun eh. Pare-parang kaming chill lang yan. Hindi naman kami yung ganito na Pero lumabas yung pagiging nila, makabayan talaga nila. Oo. No, alam mo, nakakatuwa dahil sigurado ko, ang lagi kasi nila sinasabi sa akin, dahil sa mga taga-KOJC. Oo. Yun talagang lagi nila sinasabi sa akin dahil nakita nila yung yung passion ng mga nasa loob. Kaya sila naging passionate, nakakahawa ika nga eh. Yeah. Nakakahawa yung pagiging passionate ng mga taga-KOJC. Kaya sila ganun din. Makikita mo na yun yung sinasabi ko na I think yun ang pinaka-weapon na hindi makuha-kuha ni Torre. Yung passion at pagmamahal ng mga nasa loob. Pilit niyang kinukuha yun eh. Pilit niya, yung mga pulis niya, sumusunod dahil takot lang sa kanya. Takot makasuhan, takot lahat. Pero yung mga taga-KOJC at yung iba pang mga naandyan, yung weapon nila, yung passion nila eh. Yung pagmamahal nila dun sa lugar, pagmamahal nila sa bayan, pagmamahal nila doon sa pamilya nila na andoon. Hindi kayo matatalo. Oo, yung disiplina at yung tatag ng pananampalataya, sasaludo ka eh. Kaya nga, tama yung yung sabi nung isang worker ng ng KOJC eh. Alam naman niya, sabi nila, alam namin kung nasaan si Pastor. At we are willing to tell you now kung nasaan talaga siya dahil hindi nyo makita. Sabi nung nandun sa Liwasang Bonifacio kanina, sabi niya, nandito, nasa puso naming lahat. 7 milyon, nandyan si Pastor Kibuloy, sabing ganon. Which is, because yun ang yun ang totoo naman. Akala kasi akala ng marami, kahit na tayo na hindi KOJC, iniisip natin, ito pagka nawala na si Pastor. Typically pag nawala na yung leader, titiklop yung miyembro. Pero hindi, nakita natin, iba. Mas lalo pang tumibay yung kanilang resolve to protect and preserve the kingdom compound eh. Ako nga, kaya nga ako Sir Jay, naniniwala ako talaga This is part of God's plan.
na mga taga KOJC ang naganyan. Kasi kung iba lang yan, I mean, hindi ko naman sa nilalait po yung iba. At I'm not particular sa religion It's not the religion. It's the people. Oo, yung community. Yung iba siguro baka sumuko na, 'di ba? Dahil kita mo na lang, halimbawa na lang sa mga vlogger, ang daming Duterte vlogger noon Nabayaran mo lang, pinagmumura na si BP Sara Duterte. 'Di ba? Ngayon, etong mga 'to, talagang kahit anong gawin mo, yung pagmamahal nila doon sa kanilang pinaniniwalaan, hindi ho talaga sila bumibitaw. Yun yung nakakabilib talaga ho sa mga tao dyan. At sana pagpatuloy nyo po yan dahil alam nyo, nakatingin ang buong mundo sa inyo. Hindi nyo man napapansin ngayon siguro dahil nahirapan kayo sa signal dyan. Pero ako, pinagmamasdan ko na ilang araw yung mga views ng mga lahat po talaga ng tao. At even doon sa mga hindi, nag-usap nga kami kanina ni Mocha meron siya mga binigay sa akin pointers na ito daw dapat nang itakel. Kasi may mga hindi ho aware sa nangyayari sa KOJC na mga tagalabas na ngayon nagiging aware na sila. Correct. Dahil sa nangyayari. So ngayon napapa-question sila bakit ganyan na nangyayari. Now it's time for us to explain it to them. Kung bakit ganito. Kasi dati parang wala lang, parang sa kanila wala silang pakialam. Basta alam nila, inaakusahan si Pastor Kibuloy. That's it. Pero ngayon, nagtatanong na sila, bakit naman ganyan? Di ba? Bakit ganito ka-tragic ito? Hindi naman lumalaban. Hindi naman nakikipagpatayan yung mga taga KOJC. And yet, ganito ang approach ng gobyerno. Ngayon, napapatanong sila. It opened the eyes yung mga hindi political. Napaka-importante nun. Correct. Lalo na yung ordinaryong tao. Kasi isipin mo nga naman, isipin mo lahat ng pagsasamantala, pandarahas, pandiligalig, nandiyan na. Pero nananatiling kalmante At saka alam mo, naalala ko lang talaga dito yung alam mo, ako may mensahe lang ako sa iyo, Torre. Di ba, paulit-ulit ko sinasabi ito sa aking vlog na si Torre parang si Pharaoh. Alam mo yung panahon ni Moises na nakailang himala na si Moises, tumigas pa rin yung puso ni Pharaoh. Kaduluduluhan, tumigas ang puso ni Pharaoh. At ano nangyari? Pinakamatinding plague, nadamay na yung buong pamilya niya. Correct. Mismong yung anak niya, nadali na. At eventually, doon niya pinalaya ang Israelites. Tore, wag mo nang antayin na may mangyari pa sa ibang mga sitwasyon. Dahil iba ho ang sabi nga nila ang Panginoon ho iba kung kumilos. Ngayon, kinakatok ka. Kung magbibingi-bingihan ka pa rin, wag mo nang antayin. Dahil isang pitik ka lang, ayun lang.